Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Hesu Kristo, masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyong ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin muna natin ang ating katabi ng magandang umaga? Ngayon po ay Miyerkules Santo at bukas tayo ay papasok sa pagdiriwang po natin ng pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. At ang atin pong ebanghelyo ngayon ay nagpapatungkol kung paanong ipinagkanulo ni Judas si Jesus. At magandang mapagnilayan po mga kapatid na sa pasimula po ng ating ebanghelyo, ang tanong ni Judas sa mga punong saserdote ay ganito, "Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?" Kung lalagay po natin siguro sa pananalita po natin, sa panahon po natin ngayon, pwede ang katanungan ni Judas ay ganito, "Gusto ninyong madakip ang Panginoon? Bayaran ninyo ako. Tutulungan ko kayo."
Kaya nga, nung mga oras na yon, ano po ang ginawa ng mga punong saserdote? Binilangan nila si Judas ng 30 pirasong pilak, 30 pieces of silver. At dito mga kapatid, nakilala natin si Judas bilang isang taong nagkanulo sa Panginoon sa halaga lamang po ng 30 pirasong pilak. At ano po yung magandang mapagnilayan dito mga kapatid? May mga pagkakataon na meron din tayong mga ipinagkakanulo. Pero madalas po mga kapatid, ang mga ipinagkakanulo po natin ay yung mga taong mahalaga sa buhay natin. Mga kapatid, sa tingin niyo po ba, mahalaga si Jesus sa buhay ni Judas? Marahil sa simula, kasama ni Jesus si Judas sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasama ni Judas o kasama ni Jesus si Judas sa pagpapagaling sa mga may sakit. Pero mas namutawi sa puso ni Judas na mas mahalaga sa kanya hindi yung kanyang ugnayan kay Jesus. Ngunit mas namutawi sa puso ni Judas ang 30 pirasong pilak. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, mahalaga po ba sa inyo ang Panginoon? Mahalaga po ba sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno? Pero bakit maraming pagkakataon sa buhay natin na kaya nating bitawan, kaya nating ipagkanulo, kaya nating talikuran si Jesus? Father, tao may pagkukulang, may pagkakasala. Pero magandang mapagnilayan mga kapatid, kung tunay na mahalaga ang Panginoon sa buhay natin, kaya nating iwanan ng lahat ng bagay para sa Panginoon. Kung tunay na mahalaga ang mahal na pong Jesus Nazareno, kaya mong talikuran ang iyong pagkakasala. Kaya mong kalikuran ang mga pagkakamaling nagawa mo sa iyong buhay. Kaya mong talikuran ang mga bagay na tumatakip o humahad lang sa iyo upang lumalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na naipagkakanulo natin ng Panginoon. Sa mga pagkakataong nagkakasala ka, sa mga pagkakataong tinatalikuran mo ang Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi siya ang prioridad sa iyong buhay. Mga kapatid, ano po kaya ang pwede natin mapagkaiba kay Judas? Si Judas, marahil hanggang sa dulo ng kanyang buhay, nawala doon yung kanyang pagsisisi. Pero mga kapatid, tayo, malapit pa, humihinga pa, buhay pa. At kung tayo'y patuloy na humihinga at buhay pa, panawagan sa atin, may panahon lagi upang magsisi. May panahon lagi upang humiling ng kapatawaran sa Panginoon. May panahon lagi upang magbalik loob kay Jesus. Mahalaga po ba ang Diyos sa iyong buhay? Kung mahalaga, marahil ang panawagan sa atin sa araw na ito, huwag kang maging si Judas. Kung mahalaga ang Panginoon sa iyong buhay, marahil sa araw na ito, panawagan sa iyo ng Panginoon, magsisi ka. Marahil, kung mahalaga sa iyo ang mahal na pong Jesus Nazareno, magbalik loob ka, humiling ka ng kapatawaran, at sabihin mo sa iyong sarili, ang pinakamahalaga sa buhay ko, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang pinakamahalaga sa buhay ko at hindi matutumbasan ng kahit anong salapi, ari-arian o kayamanan,
walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa patuloy po nating paghahanda upang maging makabuluhan ang pagdiriwang po natin ng pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano po ang pinakamagandang paghahanda? Magbalik loob, lumapit sa Diyos, humingi ng awa at kapatawaran, at ang Diyos ipagkakaloob ang awa at kapatawaran na ito dahil sa kahit anong pagkakamali natin at pagkakasala, nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, Diyos na puno ng awa. Amen.